was a kid, I used to study well. Sobrang gustong-gusto ko nag-aaral. I received many recognitions before na talagang sobrang kinatutuwa ng aking mga magulang. I used to have a family na sobrang perfect. Suddenly, a tragic scenario came into my life when my mom and dad separated. Yung nanay ko, nagkaroon ng kabit. Sumama siya sa ibang lalaki. So, yung daddy ko naging workaholic. And as well, I started to blame God. Sabi ko nga sa kanya, sa dami-dami ng family na sisirain mo, bakit yung pamilya ko pa? Nag-start ako magrebelde, lumabas ako sa poder ng tatay ko. Umuwi ako ng late at night na, umuwi ako lasing, umuwi ako na tuliro. Na-involve po ako sa relationship. Nung una, akala ko okay lang yon. Kasi I was longing for someone na magpaparamdam sa akin na mahal ako. Dahil nga hindi ko yung nararamdaman sa pamilya ko eh. Nabuntis po ako. Yung heart ko nung time na yun, kung ano na lang mangyayari sa akin, ano na lang sasabihin sa akin ng tao kapag nalaman nila na nabuntis ako. Paano ako, gagraduate pa ba ako? So as in talagang tuliro ako. So we decided ng boyfriend ko nga po na ipalaglag yung bata. Mayroon po akong ininom na nasa bottle siya eh, liquid. Nung nandun po ako sa CR, dun ko po natutunang kausapin si God. Na sinabi ko sa kanya na, Lord, hindi ko alam kung paano ko malulusutan to, pero Lord, ikaw na to eh. Ikaw bahala ka na sa akin. Bigla pong nag-release yung baby. Nag-decide po kami ilibing nung we committed abortion. I committed abortion. Natuto po akong pumatay ng isang inosenteng buhay. So yung condemnation inside of me is really increasing. Talagang hindi ako pinapatulog sa gabi. Yung boyfriend ko, magkasama kami, meron kami nakasalubong, isang lalaki. I think, friend niya yon. Parang in-invite lang kami, na sabi niya, uy, punta naman kayo sa History Maker, sa a youth organization yon. Talagang, pag nagpunta ka doon, mababago ka, ganyan, makikilala mo si Lord. There's something in my heart, nung in-invite niya ako, parang napa-oo ako agad. A young girl approached me, then she talked to me about Jesus. Sabi niya, Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death. Pero may regalo ang Diyos at yun ay buhay na walang hanggan. For the longest time, sinisi ko ang Diyos sa lahat ng nangyari sa buhay ko. For the longest time, lumayo ako sa Kanya, ginawa ko lahat ng gusto ko. Pero in the end pala, siya rin pala yung lalapitan ko sa buhay ko. And then from that moment, I surrendered my life to Jesus. One night, I go back again to my father. Sinabi ko sa kanya, Papa, kilala niyo po yung 3 years ko naging boyfriend na meron po kasi kaming kasalanan na nagawa. Ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa inyo na nabuntis po ako, nagpa-abort din po ako. Inaamin ko po na nagkasala ako sa inyo. Then I saw my dad crying. Then pagkatapos po nun, I experienced the blessings of God in my life. Nung dating nawalan ako ng gana sa pag-aaral, bumalik yung gana ko, yung inspirasyon ko sa pag-aaral. Then I graduated as a salutatorian pioneer of my school. Na-restore din yung relationship ko sa daddy ko and as well sa mga kapatid ko. Mula po nung araw na yon, sabi ko, I will gonna live a life that is really fulfilled and satisfying because of Jesus. Without Jesus, I am nothing.